everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa ating lahat po, pinagdarasal ko din po ang tagumpay nating lahat. Tagumpay sa lahat ng pinagdarasal natin. Tagumpay sa lahat ng minimithi at inaasam-asam natin sa buhay. Kasama na dyan ang ating mga mahal sa buhay. Sa vlog natin ngayon, patuloy pa rin tayo sa binibigay kong mga paghahanda para sa pagsalubong, para sa mas masagana, mas ligtas at mas protektadong pagsalubong natin sa bagong taong 2025. Kadalasan, sa mga una kong naging vlog, patuloy kong pinaalala ang pinakaunang hakbang para sa mas maganda na pagsalubong ng bagong taon ay ang pagdideclutter, paglilinis at pagsasaayos ng ating mga tahanan. Ngayon, kung tapos na kayong mag-declutter, tapos na kayong mag-general cleaning, tapos nyo nang ayusin at iayos ang inyong mga tahanan, ang gagawin naman natin ay ang pag-internal cleansing. Ang internal cleansing ay napakahalaga upang masiguro natin na walang negatibong enerhiya ang mananatili at nananatili sa bawat sulok ng ating tahanan bago tumawid ang bagong taon. So, pwede natin itong gawin sa huling linggo, the last few days of 2024 bago tumawid ang 2025. Siguraduhin magawa natin ito. Unang-una, ano ba ang mga kakailanganin para sa gagawin nating internal cleansing? Kailangan natin ng mga maliliit na mga cups tulad nito. Or you can recycle using yung mga PET bottles na mga soft drinks, yung maliliit na soft drinks na mga plastic. Hugasan nyo, putulin nyo para maging malaki ang opening nito. Okay? Kasi lalagyan natin ito ng asin. Okay? Ang asin ay isa sa pinakamabisa na ginagamit natin sa pagtataboy ng mga negatibong enerhiya, sa pagtataboy ng tinatawag natin ng mga black spirits. And in fact, ginagamit din natin ito na itinuro ko po sa inyo during the Hunger Ghost. Okay? Dahil kailangan natin lagyan ang bawat sulok ng inyong tahanan. Ngayon, kung magtatanong kayo, ilang peraso ba ang gagamitin at ihahanda namin na tulad nito? Nakadepende po yan kung gaano kalaki ang inyong tahanan at ilang corners ba mayroon ang inyong tahanan. Kasi mahalaga na bawat eskinita, bawat corner, sa bawat room, sa bawat silid, sa bawat bahagi ng inyong tahanan, kailangan natin malagyan ng asin na nakalagay sa mga plastic container na tulad nito o di naman kaya tulad nito for much more recycled approach. Kailangan natin lagyan ang bawat eskinita bago tayo magsimula sa susunod na steps or procedure sa pag-internal cleansing ng ating tahanan. Pagkatapos maglinis, pagkatapos mag-declutter, okay na ang lahat, maglagay tayo sa bawat sulok, sa bawat eskinita ng lalagyan na tulad nito na may laman ng asin. Kung gaano karami, you can see on the video, nilalapit ko sa camera kung gaano karami yung asin. Ngayon naman, you can actually use a much recycled approach. Ito yung plastic na soft drinks, empty bottles ng plastic na soft drinks. Pinutol lang natin, hiniwa lang natin at hinugasan natin. Okay? Sa bawat sulok, lagyan po nito. Siguraduhin na oriented po ang lahat ng tao sa loob ng ating tahanan sa mga ilalagay natin sa bawat sulok. Mapabata man yan or matatanda. Let them know na may nilagay kayo, basta wag lang nilang gagalawin, okay? Wag lang nilang gagalawin. Sa bawat sulok po, internal cleansing ang ginagawa natin para siguraduhin natin na walang nakatirang negative energy, lalong-lalo na sa mga sulok na kadalasan ay hindi inaabot ng ingay, hindi ganon kaliwanag, hindi ganon kaaliwalas. Siguraduhin na malagyan natin ng asin na nakalagay sa plastic na tulad nito. I-observe nyo po ang bawat lalagyan or asin na nilagay ninyo. I-observe nyo po. Kasi pag malusaw ito, ibig sabihin na nag-absorb ito
ng negative energy. Ano ba ang gagawin? Ang gagawin lang natin ay itatapon natin ito lahat. Hindi na natin ito gagamitin muli. Ipa-plastic natin ito, ibabalot natin ito ng itim na plastic at itatapon natin sa basurahan o sa malayo because it absorbed already a negative energy. Ganun yon. Bakit ito yung sinasuggest ko na pagkakalagyan ninyo kasi itatapon natin. We should not recycle. Hindi natin pwedeng gamitin muli yung lalagyan kung saan nalusaw yung asin. Nag-moist yung asin. Nagtubig. Nagkaroon ng tubig. Kahit hindi nilagyan ng tubig, kahit walang water element, magtataka kayo, bakit biglang nagme-melt yung asin? Ibig sabihin na nag-absorb ito ng negative energy and it already served its purpose. Ang gagawin nyo lang is palitan lang ito. Okay? Palitan lang ito. Hanggang kailan tayo maglalagay nito? Panatilihin natin yung mga asin sa bawat sulok ng ating tahanan until January 8 or January 9. Kasi kung maglalagay kayo on the 31st, so you count 9 days. So hanggang January 8. Panatilihin natin ng 9 na araw ang mga asin na nakalagay sa plastic for 9 days. For the next 9 days, okay? Just to make sure na ma-absorb ito. Dapat natin itong gawin, uulitin ko, dapat natin itong gawin bago magbagong taon, bago sumapit ang bagong taon. On the last week of December, sa huling linggo ng December bago makatawid ng January 2025. Okay? So, I hope so wala na pong katanungan or clarification patungkol dito. Kung meron man, please leave a comment sa comment section sa vlog na ito at magkakaroon tayo ng live kung saan sasagutin ko ang mga katanungan at clarification po ninyo. Sunod na kakailanganin natin ay ang 9 na perasong insinsong kandila tulad ng hawak ko. Marami kayong mabibilhan nito. Meron nito sa online, meron nito sa mga Chinese stores, and even the regular grocery, meron na silang mga binebenta nito, okay? 9 na peraso po. At of course, huwag kalimutan yung pangsindi. Kailangan din natin ng lalagyan ng insinsong kandila. Bakit po? Kasi sa gagawin natin na pag-ikot sa loob ng ating tahanan, sa bawat room, sa bawat sulok, kailangan nating pasukin. Siyempre, may sobra nito. Hindi naman ito lahat mauubos. Okay? Hindi lahat masusunog agad-agad. Depending how big is your house. So, ang sobra, ang hindi pa nasunog at hindi pa naubos lahat, ay itutusok natin dito. Ngayon, sa previous vlog ko, sa paggawa ng Prosperity Bowl, ay na-introduce ko ito. Sinabi ko, kung wala kayong tulad nitong hawak ko, you can make use of the regular bowl po. Bowl na makikita nyo sa kusina ninyo. Ceramic, glass, or stainless. Okay po yun. Mas safe po yun. Huwag yung plastic kasi hindi safe yun. Knowing that we are dealing with apoy. We are dealing with fire. So, hindi safe yung plastic. So, pwede kayong clay pot or clay bowl, ceramic or glass, pwede naman yung metallic na bowl, pwede yon. Maliit lang, okay? Tapos, ang ilalagay is mga barya, 9 na perasong barya, 7 na perasong barya, or 5 perasong barya. Pinaka-base nito, then lagyan nyo ng bigas. That's option A. Option B naman, option B ha, pwede nyo itong gawin. Pwedeng manghingi kayo ng lupa or soil, okay? Soil sa kapitbahay na mayaman. Kung may kapitbahay kayo na alam mong talagang mayaman, manghingi kayo sa garden nila ng soil, yun ang ilagay ninyo in replacement sa bigas. Okay? In replacement sa bigas. Pero, hindi nyo na ito gagalawin kasi dito na kayo from time to time maglalagay ng, pag mag-aalay kayo, magsisindi kayo ng insensong nila, dito nyo na siya itutusok hanggang maging abo. So, ito na yon, fixed na yon. Ibig sabihin na yung mga bowl na kinuha nyo sa kusina at ginawa nyong tusukan ng insensong kanila, hindi nyo na pwede itong gamitin na lalagyan ng ulam because ilalagay nyo na ito sa altar ninyo. Ngayon, kung lahat ng
kakailanganin ay kompleto na, nailagay nyo na yung mga asin sa bawat sulok ng inyong tahanan. Sa bawat sulok, simula sa sala ninyo hanggang sa kung may second floor, third floor kayo, sa bawat bedroom, sa bawat storage room, sa kusina nyo na nakalagay na kayo. Nalagyan nyo na ng mga asin sa maliliit na plastic. Okay na yon. So, ang gagawin ninyo ay doon kayo tatayo sa main entrance, sa main door po ninyo. Doon kayo magsisimula sa labas. Sisindihan po ninyo ang insensong kandila. And uulitin ko po, never blow an insensong kandila. Kasi kadalasan may na-observe ako sa mga temple pag nagsisindi ako. Yung iba kasi siguro hindi umaapoy lahat, binoblow nila. Bawal po, nahihipan natin ang insensong kandila kung hindi ito umapoy or kung mahina lamang ang apoy. Rather, bagkos, ay magsindi uli kayo ng posporo or lighter. Okay? Para masigurado na lahat ay nasindihan na. Ang gagawin ninyo is 1, 2, 3, tapos papasok na kayo. Okay? Papasok kayo simula sa sala ninyo hanggang sa dining area, sa kusina, sa bodega, sa bawat kwarto, sa bawat storage area, sa bawat sulok, dapat madaanan ng usok. Hanggang sa kung may second floor kayo, kung may terrace kayo, kung may third floor kayo, puntahan nyo at kailangan nyong maikot lahat at kailangan madaanan ng usok ng 9 na perasong insensong kandila. Sa ganitong pamamaraan ay sinisigurado natin na pinaalis natin ang lahat ng negativity, ang lahat ng mga hindi magandang mga nangyari, ang lahat ng mga bad energy, lahat ng mabigat na enerhiya ay tinatanggal at inaalis natin. And we need to make sure po we need to make sure na habang ginagawa natin ito ay bukas ang lahat ng pintuan at bintana natin para mapalabas natin yung lalabas na negative energy at mapapasok natin yung bago at maaliwalas na hangin. Lahat ng mga bintana, lahat ng mga cabinets, lahat ng mga pintuan, dapat nakabukas po lahat. Pag tayo ay mag-ikot sa loob ng ating tahanan, dala ang nakasinding 9 na perasong insensong kandila. Uulitin ko, kailan ito pwedeng gawin? Pwede itong gawin sa huling linggo ng taon, sa huling linggo ng Disyembre. Pumili na kayo ng petsa dyan. Mas mainam between December 28, 29, 30, or 31. Dyan, kung wala kayong gagawin at kaya ninyong gawin ito, hindi na kayo busy, maglaan lang kayo ng oras o panahon. Hindi naman ito ganoon katagal. What is the best time? Anong magandang oras pwede nyo ito gawin? Actually, wala naman tong specific time. Pwede nyo itong gawin on the morning, pwede nyo itong gawin sa tanghali, o pwede nyo itong gawin sa gabi. Anytime you can do this one, yung pag-internal cleansing natin. Sir Franz, pwede bang nailagay na namin yung mga asin na nakalagay sa plastic, na ilagay na namin in the morning, nakapaglagay na kami in the morning. Tapos, nakaligtaan namin na kailangan pa palang umikot at magsindi ng 9 na perasong insensong kandila. So, pwede bang gawin na lang ito sa hapon o by the time na maalala namin kasi nakapaglagay na kami ng asin sa bawat sulok? Okay lang din yun po. Halimbawa ito, I'm giving you an example. Nakapaglagay kayo ng asin na ganito, December 29. You can do the insensong kandila on the 31 or 30. Pwede yun, okay? So, not necessarily dapat magkasunod. Gagawin nyo agad. Pwede rin, para hindi makaligtaan, isunod nyo na rin. Ihanda lahat, okay? Bilangin nyo muna ilang mga corners, ilang sulok-sulok, ilang rooms, ang pagkakalagyan ninyo nito. Ihanda lahat ito. Mag-prepare ng mga lalagyan. Ihanda rin yung posporo or lighter. Ihanda rin ito at ihanda rin yung tutusukan ninyo, okay? Para isahan na lang. Pwede rin ganon. Pero kung hindi kaya sa schedule, hindi kaya dahil sa busy kayo, you have other works to attend to, you have so many preparations to do, so pwedeng magkahiwalay na araw nyo ito gawin.
I hope so na sagot ko po yung concern na yan. And then, syempre, sinabi ko kanina, siguro nangalahati lang, naikot nyo na lahat, nangalahati lang, may sobra pa na nakasindi. So this time, ang gagawin ninyo ay itutusok po ito. Okay? Itutusok po ito. Pwede kayong maglagay ng chair sa labas ng inyong tahanan kasi doon nyo ito ilalagay sa labas ng tahanan habang hinihintay na maubos ang insensong kandila. Pwede nyo ilagay ito sa labas ng main entrance ninyo. O kung may lalagyan kayo doon, meron kayong garden set na table and chairs, pwede nyo ilagay sa table. Basta't hindi lang inuulan or walang ulan, okay lang. Okay? So, doon nyo to ilagay sa labas hanggang maubos yung insensong kandila. So, yan po ang pinakamainam na pwede natin gawin para mawala ang negative energy. Siyempre, may mga nabitawan tayong mga bad words. Bawat isa sa atin. May mga negative thinking tayo na nagawa sa loob ng ating tahanan. May mga pag-aaway, may mga konfrontasyon. And these things actually can bring negativity sa loob ng tahanan. Para mawala ito, kailangan natin ng internal cleansing sa ating tahanan. At yung tinuro ko po sa inyo is what we call internal cleansing. O di naman kaya may mga nangyaring hindi maganda sa loob ng tahanan natin. So, o di naman kaya hindi mo alam yung history ng tinirahan yung bahay. So, mas maganda you can do that internal cleansing na itinuro ko po sa inyo. Muli, sa mga katanungan nyo po, please leave a comment sa comment section. Babasahin ko po at gagawa natin ng live para mapag-usapan natin at ma-clarify ko po ang lahat ng inyong katanungan. Muli, ang lahat ng ito ay paalala lamang po. Wala namang mawawala kung ito'y magsisilbi ng gabay at karagdagang kaalaman sa inyo. Basta't magpatuloy tayo sa pagiging mabuti at mas patatagin natin ang relasyon sa ating may kapal, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood, sa inyong patuloy na pagtangkilik, at higit sa lahat, sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa marami pang exciting na mga vlogs at marami pang exciting na mga topics na pag-uusapan natin dito sa YouTube channel na ito. Ingat always at dasal ko ang tagumpay ng bawat isa sa atin.